Saan ba ito? Okay. So, pag-usapan natin ulit, medyo nagkamali lamang ako sa setup ko. Ang pag-usapan natin ngayon ay si Chubby Chingson. Siya po ang pinag-usapan natin sa ngayon sapagkat po ay nung nakarang rally, pumunta si Chubby Chingson. Actually, yung ibang mga tao nga ron ay binu pa nga siya ng iba. Kumbaga, kasi ang parang sinasabi sa kanya ay parang siya ay parang siya ay magnanakaw din dati. Pero issue sa kanya dati 'yan. Pero hindi naman natin alam kung ano nangyari do'n. So anyway, ang, nangyari ata dito sandali lang. Ayusin ko lang muna yung aking, StreamYards. Okay, siguro habang tumatakbo, ayos na siguro. Bakit kaya ayaw mag-ano? So anyway, hayaan ko na lang 'yan, diretso na lang tayo. Ang ating pag-usapan si Chubby Chingson, ulitin ko lang, na tinitira sa ngayon ng Malacanang, na gusto siyang kakasuhan ng inciting to sedition or inciting to rebellion. Kasi po, sumigaw nung umattend si Chubby Chingson sa rally, ay nananawagan siya ng revolusyon laban sa korupsyon. Eh, ang problema, yung kakampi ni BBM, isa diyan yung magandang spokesperson na si Attorney Claire Castro, ay tinitingnan niya po 'yon na isang parang inciting to sedition or inciting to rebellion, yung sinabi ni Chubby Chingson na revolusyon laban sa korupsyon. Kung ako naman, with due respect naman kay Magandang Claire, alam mo, idol ako niyan, idol ko siya niyan, eh. Ah, Tapos ang sa'kin lang dito ay tinitingnan ko po yung salita ni Chubby Chingson na isang pagpapahayag ng damdamin, ng sama ng loob sa mga nangyayari na mga korupsyon. Ngayon sa mga nangyayari na korupsyon, alam naman ni Claire Ganda na iyan ay karapatan ng kahit sinong tao na magbibigay ng kritisismo laban sa kahit sinong nakaupo. Basta lamang ang kritisismo ay patungkol sa trabaho ng opisyal ng bayan, ay lehitimo po yun. Kagaya niyan, trabaho ni Bongbong Marcos na maipatupad ang mga flood control projects na ginawa sa batas at kanyang inaprubahan naman ng kanyang pagpipirma. Ang problema lang kay Bongbong Marcos, which is I share also the sentiment of Chubby Chingson, ay bakit hinayaan niya na pagnanakawin ang mga pondo para sa flood control projects? Akalain mo naman, hindi naman lingid sa kaalaman. Pati mismo si BBM umaamin na mga tawag niya substandard. Number two, siya mismo nakadiscover na walang project kahit isang pako, walang nakalagay, tapos maniningil. Nabayaran na ng buo. O, maopay nga aga sa mga 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 waray-waray sa Tacloban, Biliran, Leyte. Oh, ag sa Samar. So Hilda Marquez maupay nga aga, kabugto o mga bugto ko sa Tacloban. Ang mga kausing family sa Tacloban. Watching from San Francisco, California, from Ate Annie and Kuya Danny. Happy Wednesday morning.
Stacy po, tayong lahat. Regine Ford, magandang umaga. Lily, magandang umaga po. Regine Ford, may lakad tayo mamaya. Okay, pagtapos ng live. Okay, ngayon ganito po ang ating ang ating gagawin. Tingnan natin sa anggulo, mali ba si Chubby Singson sa pagsisigaw noon andun siya sa rally kasi. Sumisigaw siya na revolusyon kontra sa korupsyon. Pag sinabi mo kasing revolusyon, maming ibig sabihin yan. Revolusyon na physical na barilan, revolusyon na pagsisigaw, revolusyon na pag-aklas na ibig sabihin, ang pag-aklas kasi ngayon, hindi yon nagbibitbit ng baril, kundi pumupunta sa kalsada at papile ng kaso, lalaban sa mga kung sino mga korap. Yan po ang revolusyon sa ngayon. Kaya hindi ko po nakikitaan na masama yung ginawa ni Chubby Singson. Sana naman ay intindihin naman ni BBM na yung kabsat niya na si Chubby ay matagal lang naasar sa kanya. Unang-una, ang problema ni kabsat Chubby ay isa siya sa tumulong sa kampanya ng Uniteam. Kasama diyan si Sara, kasama si Kabsat Bongbong o si waray-waray man na si Bongbong, Bongbong pagkatapos ang nangyari, hindi na gawa ni Bongbong ang mga ekspektasyon na mga pangarap sa buhay ng mga tumulong sa kanya sa panahon ng eleksyon na 2022. Isa na doon si Kabsat Chubby Singson. Ngayon, ang problema ni Kabsat Chubby Singson, hindi niya maatim ang pagnanakaw sa mga flood control projects. Yan lamang ang hinahabol niya. Kaya nagsisigaw siya na revolusyon kontra corruption. Kasi corruption talaga ang numero 1 na pumapatay sa ating bayan. O bansa, kung bansa. You could also call bayan as bansa. So, ibig naman sabihin po, nais ko lang idiin ano ang batas patungkol sa mga ganong sitwasyon. Sa batas po natin, ang sinigaw ni Kabsat Chubby Singson ay matuturing mo lamang na isang paglalabas ng damdamin, sama ng loob. At may karapatan naman siya sapagkat isa siya sa mamamayan ng Pilipinas. At ang gusto niya ay matupad kung ano ang proyekto ng pamahalaan na nakalagay sa batas. Ang batas na tinutukoy niya ay yung General Appropriations Act for 2022, 2023, 2024, at saka 2025 na taon. Lahat patungkol doon ay nababasura, nababalahura, at ginawa lang parang nagluluto na lang ng chapsoy, ginawang chapsoy ng mga politiko para kumita sila. Lalo na yung politiko na yung pinsang buo, yung waray-waray pa naman, si Tambaluslos, Martin Romualdez. Ang inutusan niyang Bicolano na si Saldico. Ang tawag ko sa kanya, partido, ako Bukol Party List. Sila, minaniobra nila gamit ang kanilang kasakiman. Ginagamit nila ang oportunista, ang pagka-oportunista nila na dahil hindi naintindihan ng kapwa nila congressman kung paano pagsagawa ng budget, siningit nila, inatado nilang malaking mahabang ilog na malalagyan nila ng diki sa gilid o di kaya yung revetment o slope protection ay haba yan, hinati-hati niya. Inatado. So, doon nagsimula ang corruption sa pag-atado-atado. Dapat kasana yan isang buo. So, ganun sa kabila. So, ang nangyaring flood control na corruption mula Apari hanggang Hulo. O, di pa parang Itbulaga ni Tito Soto? Sabi niya, mula Apari hanggang Hulo. Kaya ngayon ay nagnakaw kayo, 1,000, 1 tuwa, buong bansa, Itbulaga. O, nabulaga tayo ng mga baha na lumabas ang mga natuklap ang mga substandard na proyekto. Hindi naman substandard, sinadya lang talaga. So, ang puntos lang dito, lahat ng mamamayan po ay may karapatan sumigaw.
may karapatan magmura. Kahit nagmura pa si Kabsat Chavit Singson, ay karapatan niya yun bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Oh. Ngayon, pag nagsumigaw siya, ang gusto niya mangyari, yung mga budget na para sa pagtatayo ng pagharang sa mga baha ay dapat nagawa. Ang problema, hindi nagawa eh. Ninanakaw, binubulsa. So, klaro-klaro naman po, wala namang argumento na may korupsyon nangyari. Mismo nga si Bongbong Marcos, umaamin eh, gusto niya sumama rin sa rally eh. Pero ngayon, nagsalita si Kabsat Chavit, huwag niyo tatawagin na magre-rebelde siya. Hindi yon. Pagpapalabas lang po yun sa loobin niya na siya ay asar na asar, disgusted. So, ang aral na makukuha natin sa kaso na tinatawag na ano ba yung kaso sabi ko? Basta yung kaso sa pagsasampa na parang ikulong ang mga tao diyan ay sinasabi lang sa kaso na ang tinutukoy ko po ang karapatan sa pagpapahayag na makikita yan, mababasa, pinakaunang batas, pinakaunang decision ng Supreme Court natin pag matapos yung maagaw na ng Amerika mula sa kamay ng Espanya ang Pilipinas, ang pinakaunang desisyon ay yung desisyon na sinulat ni Justice George A. Malcolm. Isang Amerikano na na-assign dito na talaga na isa sa mga siyam na justices ng Supreme Court ng Pilipinas. Ang unang Supreme Court ng Pilipinas ay ang Chief Justice ay si Cayetano Arellano. Sinulat naman ni Justice George Malcolm, sabi niya, in the interest of the society and the maintenance of good government, or the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Ito yung public affairs na demand full discussion at sumigaw si Chavit Singson na revolusyon laban sa korupsyon. Anyway, nagsabi pa nga siya, dapat daw magbuo na ang lahat ng mga Supreme Court justices mag-ipon, kasama yung mga pare, kasama yung sundalo, at mag-resign lahat, pa-resignin lahat ng presidente at vice president, at magkaroon ng eleksyon bago magbabago. Yan ang pinawagan ni Chavit Singson. Kung ako tanungin mo, pagre-rebelde ba yon? Hindi po yung pagre-rebelde. Pag-aaklas lang ng damdamin na desperado na siya sa sistema na nangyayari. Na halos walang solusyon itong nangyari sa atin. So, ang mas nauna pa yung desisyon ni George Malcolm kumpara sa desisyon ng United States Supreme Court na sa isang doctrinal o monumento na desisyon sa larangan ng libelo na yung New York Times versus Sullivan. Na sinasabi sa New York Times versus Sullivan, kapag ang sumasampa ng kaso ay opisyal ng bayan, ay ang gagamiting panukat kung may malisya ba o wala, yung pag-criticize sa isang opisyal ay titingnan kung totoo o hindi yung ginamit na dahilan para mag-criticize. At ang magpapatunay na mali yan ay yung umaakusa na opisyal ng bayan. At ang akusado ay walang obligasyon na magpatunay na totoo yan. Sang-ayon po yan sa tinatawag na the right to remain silent. Dahil the right to remain silent, pag nagkaso-kaso, ano sitwasyon? E di yung kumakaso, magpapatunay na may malisya si Chavit Singson sa pagsasabi na revolusyon laban sa korupsyon. Wala po siyang malisya kasi sa kanya damdamin niya para sa mamamayan. At wala naman siyang bit-bit na baril nung nagsalita siya niyan. Bagkus,
kasama niyang ibang nag-aklas din ng damdamin. So sinabi dun sa New York Times versus Sullivan na kung hindi mapatunayan ng opisyal ng bayan na hindi totoo yung ginamit ni Chavit Singson na dahilan para sasabihin na revolusyon laban sa korupsyon, ay absuelto si Chavit Singson. Ganon lamang po yan. Mating Disimban, classmate, roommate ng 3 taon mahigit sa Mindanao State University, sa Marawi, Room 22 kami, sa Super New Boys Dormitory. Engineer Disimban. Okay? So yan po ang gusto ko ipaalam sa ating bayan. Huwag kayo matakot na masumigaw ng inyong damdamin. Kaya, huwag matakot! Ngayon sabi ni Squeezy, Chavit, gambling lord. Kahit gambling lord pa siya noon, hindi naman siya kinasuhan ni ERAP. Hanggang ngayon, andyan naman siya. Ang natutuwa ako kay Chavit ngayon, hindi ito pag sa kanya, pagiging bias pabor kay Chavit. Ang ginagawa niya, nagustuhan ko, yung nagkaroon siya ng factory, nagtayo siya ng factory ng mga electric vehicles at kanyang inaalok ito sa mga jeepney drivers. Ganun po ang gusto ko na ginagawa ni Chavit. Na sana, pag ako yung presidente ng Pilipinas, ay kukunin ko siya na magpatayo ng industriya ang Pilipinas. Paggawa tayo ng industriya ng battery. Paggawa tayo ng industriya ng solar panels. Paggawa tayo ng industriya ng solar vehicles, tsaka electric vehicles. Yan ang gusto ko para naman mabigyan ng pag-unlad itong bansa natin. At para kung mag-araro, gagamitin mo ngayon solar power na hand tractor. Pag bomba ng tubig, papunta sa palayan, solar na bomba. Para walang gastos. Kasi ang problema natin pagdating po sa palayan natin, there are 4 million hectares na natitira pa sa ating bayan para pagtataniman ng palay. Kasi pag ang lahat ng Pilipino, pag may palay, may kanin lang kakainin, buhay. So paano natin masiguro na yung kanin ay bastante? Simple lang po. Di kung 4,000 hectares, dapat yung 4,000 hectares na natitira na palayan ay taniman natin na magkaroon ng 3 beses na pag-ani sa isang taon. Paano mangyari yun? Dapat may irigasyon. Kasi sa ating lupain ngayon, sa palayan, ang 1 hektarya lamang halos ang mayroong irigasyon. At yun lamang ang may irigasyon ang nakapag-ani na 3 beses sa isang taon. So ngayon, ang 3 hektarya, 3 bilyong hektarya ay walang irigasyon. So kung lalagyan natin irigasyon yan, bastante ng harvest natin, makaka-harvest ng 3 beses sa isang taon. Ganun po yun. At ating ikampanya na marangal ang pagiging magsasaka. Hindi ko engineer na si Mating Disimban, hindi niya babalik doon sa kanyang bayan sa Lanao del Sur at para magpa-farming. Yan ang tinatawag. Yan, engineer yan, pero farmer. Di ba? Yan, doktor yan, pero farmer. Ganun naman po. Tatal, matatanda na tayo, Mating. Senior citizen na tayo. Pwede tayo bumalik, mag-farm na lang tayo. Yan ang sinasabi ko. Na ang mga kamalian sa gobyerno, ang lahat tayo ay may karapatan tayo sumigaw. Hindi lamang mapupurihin mo sila. So, ang akin lang dito, suma total is may karapatan po si Chavit Singson para sumigaw na revolusyon laban sa katiwalian o di kaya korupsyon. Hindi po siya naghahangad na magre-rebelde patumbahin ang gobyerno ni BBM. Kahit na asar siya kay BBM. Hindi siya marunong tumingin ng utang na loob kay Kabsat Chavit. Akalain mo nandoon sila sa Japan. Nandoon sa lamisa, nakaupo si Chavit. Tinawag na ni BBM ang lahat ng mga Pilipino ng opisyal nandoon sa Japan. Ang pangalan, isang pangalan lamang ang hindi niya tinawag. Nakasama niya, si Chavit. Sinabihan si BBM ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Sabi niya, Dad, andyan si Manong Chavit. Hindi mo lang binanggit. Kaya nagtampo na si Chavit Singson. Until now, hindi pa niya kinakausap yan. Ilang beses nagpa-appointment si Chavit Singson. Lahat na lang sekretary ni BBM ay kinausap. Hindi man lang siya hinarap hanggang ngayon. Anong ibig sabihin?
Ang laki pa ng pera na gastos niya para eleksyon lang, para tulungan ka. Gano'n lang gagawin mo sa kanya. So, this is another topic na ganito lang, limited lang tayo sa topic. Pero ang akin lang maiiwan sa inyong aral ay sa batas po natin, tandaan nyo lagi, yung 3/4 rule. Ano yung 3/4 rule? Section 3, Article 3, Section 4 ng ating konstitusyon. Isa sa pinakamataas na karapatang pantao ay ang karapatang pangpahayag. Kaya sinasabi kasi doon sa Section 4, Article 3, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor shall any person be denied. No, nor shall any person be denied the right to peaceably assemble and express their grievance against the government. Kaya, constitutional right po yung pagrarally. Kung sa Tagalog pa, wala pong batas na maaring maisagawa laban sa pagsisikil ng kalayaang pagpapahayag, pagsisikil sa kalayaang pagsasalita, pagsisikil sa kalayaan ng paglilimbag ng mga dyaryo o blog o whatever, at pagsisikil sa kalayaan na magrally at kalayaan na magprotesta laban sa gobyerno. Isa sa pinakamataas na karapatan yan natin. Huwag lamang tayo gumamit ng armas. Ngayon, dito, ang isa sa pakay ko dito, kung bakit ako nag-vlog, ay para mabigyan ng edukasyon ang lahat ng Pilipino. Mayaman man, mahirap. Matanda man, bata. Gen Z man o millennial. Muslim man o Kristiyano. Para ang edukasyon ay makukuha, magagamit natin lahat paano tayo umunlad. At ang pag-unlad sa edukasyon ay kung magagamit natin sa ating eleksyon. At makapagpili tayo ng tama. Sa pag-eleksyon, nirecognize ko ang problema sa bawat halalan na mayroong pag-iwasan mo na namimili ng boto, mayroong nananakot sa inyong pamilya, pero ang isa lang niyang laban dyan ay tanggapin ng pera, iboto ang konsensya. Ganon lamang po. Sabi ni Engineer Mathing Disimban, Sir, kami dito sa Lanosor, 30% lang nag-farm dahil sa mahal. Ayun, mahal ang farm inputs. So, yan po ang ating titingnan kung paano yan mapamura. So, sa totoo lang, kung akong presidente, bibigyan ko lahat ng farmer kapital. Kapital, bawat isa taga 100,000 para bawat ektarya. Kung 2 hektarya ang sinasaka mo, 200,000. Tapos, bayaran nila kada harvest. Ganun lang kasimple. Walang interest. Ganun ang gagawin natin. Para hindi na tayo mag-import. Alam mo, Engineer Mathing Disimban, nang pumunta ako sa Saigon, Vietnam, napakaganda ng Saigon. At doon ko na-discover, ang dami-daming kababayan natin mga Maranao na kasabay ko sa eroplano. Galing sa Vietnam. Mahilig pala yung mga Maranao pumunta sa Vietnam. Kasi mga negosyante ito, mga lahing Maranao. Parang ito yung inchik ng Pilipino eh. Bumibili doon, marami pinakamurang bilihin na pag ibebenta mo i-resell sa Manila o sa probinsya ay nandun sa Vietnam sa ngayon. At doon kayo bumili sa Bentan. Kung hindi man Bentan, mayroon pang isa, Bentay, na mas mura. So, nabibili doon na kasi lagay ng balikbayan box ang lahat. Pagdating sa Pilipinas, benta mo. Napakamura ng mga bilihin sa Vietnam. At mind you, ang ganda ng Saigon, Vietnam. Ang mga simintuan nila doon, Engineer Mating, ang mga kalsada nila doon, walang asfalto, pero pure simento. At higit sa lahat, sumasakay ka, lahat ng sasakyan doon halos ay electric vehicle. Yung mga VinFast doon mo makikita niyan. Kung ang mga Ford na makita mo doon, mga Nissan, Mitsubishi, lahat po doon ay hybrid ang sasakyan. So, pag tumatakbo kayo sa kalsada, wala kang marinig, bag. Simento mo smooth. Sa Pilipinas, kahit na may asfalto, bag. At kung bakit ang asfalto nilalagay, tanong mo kay Engineer Alex Muhammad. Di ba, Engineer? Naglalagay ng asfalto sapagkat gusto itago
Yung timpla ng semento na mahina. Kasi magka-crack, makikita kung walang asfalto. Yan po sa atin. Kaya hindi lang sa flood control ang problema natin. Sa lahat ng project sa infrastructure. So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat sa inyo, Ronel Santiago, si Jeneboy Biahe, si 51 billion pala. Sige, kwentuhan ko na lang kayo. Ito, papakita ko sa inyo. Nakakatuwa po ang nangyari sa Davao City. Bakit po? Kasi sa Davao City ay kompleto po yung project ni Pulong na 51 billion ay kompleto. Naitayo. Hanggang ngayon hindi nagigiba kahit bumaha man. Pagtapos ng baha, andun pa rin. Ito, tingnan natin. Let us be fair to facts. Nahanap ko yung ano ha. Naghanap ako dito ng mga project ni Pulong. O ito, ipakita ko. Ito isa sa project ni Pulong. Sa 51 billion. Yan. May connection sa kalsada. Ay, ano pa iba? Hoy, Kroko. Kaya nahanap ko pa yung ibang project niya. Ito ata eh. Any comment on sa sinabi ni Ano Aban? yan? Si Secretary Gil. Any comment on sa Ito isa project niya. Tingnan mo, hindi nagigiba kahit may baha. Oh. Okay, good morning. I-feature ko lang tong flood control project ni Congressman Pulong dito. Hinahanap ito ni Congressman Abante. Oh, kita mo na, ito, pulidong pulido. Yan, sa tabi ng ilog dyan sa Talomo River. So, ito yung hinahanap mo. Yan. Kita mo naman. Oh, ito yung project namin dito. Project ni Congressman Pulong Duterte. So, yan. Yan sa kabila, yan yung Talomo River. Oh, yan sa gilid, oh. Okay. Thank you for watching. So, ito pa. Okay, good morning. I-feature ko lang tong flood control project ni Congressman Pulong dito. Hinahanap ito ni Congressman Kaya ito. Ito pang isang project niya. Hanapin natin, marami siyang project. Hindi nasisira kahit bumabaha. Hindi kagaya dito natuklap ng baha. Yun, isang project niya sa Davao. Billion pesos. Sa monitoring sa DPWH-11, 100% na nga natapos ang maong 5 ka proyekto sa target completion date ni ini. Gipaklaro sab sa DPWH-11 proyekto, So, klaro, ha? mapa nakitang dunay Okay? pagpasabot So, ngayon, maghanap din tayo ng iba. Kasi ginakusahan nyo si Pulong Duterte na ang flood control project niya ay masama. Pero may papakita ko sa inyo talagang maayos.
Ito, dali lang. Ito, hinahanap ko ng mga project ni Pulong Duterte, ha? Para makita ninyo na maganda talaga. Sa totoo lang. So, sandali lang. Papakita ko lang. Tapos ito lang mag-out na ako. So, ito, ipaano ko to. Ito po yung project ni Pulong Duterte. Oh. Tingnan niyo. Sa Davao River ito. Yan. Land, yung altitude. Oo, ng kalupaan. Magtrabaho kayo ng marangal sana mga gago. Anyway, so ito na. Bigay ng bilyon-bilyong pera during election term. Panginoong Diyos natin, bakit maya-maya I-advance natin. O yan ha, gilid ng ilog yan. Pwede mag-jogging. Yan pong 51 billion. Part of the 51 billion na proyekto ni Duterte. Ni Pulong. Kaya yan nakikita nyo. Kayo na magsabi kung mali ba yan o hindi. Kasi ang mga makakaliwa at saka maka-BBM, inaakusan na si Pulong Duterte na nag-corrupt sa flood control. Ayan po. Flood control project to ha, hindi to park sana ha, hindi to plaza, pero yan. Siyempre, malaking pera yung 51 billion. Ginawa na rin park. Tama, may ilaw pa sa gilid ng ilog. Hindi lang to. Huwag nyo isipin ito na yun. Oo. Naglaro mga bata. Pipit, agi. Agi, dadaan. Agi lang to. Agi, dadaan na ako. Di ba? Ganito ba sa lugar nyo? Ganito ba ang ano nyo? Tanungin nyo nga, kita nyo sa ano, Bini Abante, shout out. No, shout out kay Bini Abante daw. Sa Maynila, patingin, sa City of Manila, ha, sa iyong distrito. Ganito ba flood control project? Mas maganda pa yung esplanade dito kasi esplanade yung Pasig River. Billions din, di ba? Billions sa inyong mga proyekto dyan. Pero hindi ganito kaganda. Ito, ilog pa to, ha? Pero talagang hindi to natutuklap ng tubig baha. Kaya beses ng binaha ang Davao. Walang sira, oh. Pinapunan ng maraming tubig. Kumbaga halos lahat ng tubig sa Wala ko nakita yung sira. Napunta sa Davao. Pero kita nyo naman, hindi pa rin siya natuklap yung ano namin mga riprats. Di ba? Nananatili pa rin solid. Di ba? Saka may ilaw. Liis lang yan. Duterte. Die hard supporter na hanggang ngayon solid pa din.
Whenever dies, we multiply. Yung ibang litrato nito Dike yan. Yan, sa araw. Kuha litrato sa araw. Project ko, kita mo, walang sira. Oh, walang sira. Wala kang sira makikita. Tingnan natin ang sa video. O yun, squeezy, ang yung 100% pinulsa. Ayan nakita mo, proyekto. Isasalita ka lang kasi squeezy, wala kang ebidensya. Vlogger. Galit ka lang kay Duterte, kaya gano'n yung salita mo. Ay, nako. Ayun na, napakatinding ebidensya. Bakit hindi nyo gagawin ka pa rin ito na hindi natutuklap kahit bumabaha? Squeezy wag mo ipikit ang mata mo, squeezy. Yan, may iba pa tayong bubuksan. Yung inflation. Hindi dadami yung natin OFW. Oo. Maraming mananatili sa bayan at dito makipaglaban sa kahirapan ng buhay. Okay lang, basta kasama ang pamilya. Pero hindi, mahal na mga tuition fee, mahal ng pamasahe, mahal na mga pagkain. Yan squeezy, walang sa hirap habulin sa sahod. Sa Ilocos, maraming natumba ng mga flood control projects. Yan, hindi natutumba. Tingnan natin kung ano bang makikita natin sa pinaka-last dito, kumbaga para lang, patikin ko lang sa inyo, kumbaga pabonus. Pabonus lang. Tingnan din natin ang isa nito. Ito. Sa may bandang agro. Tingnan Ito yung kanina. Ito kinuha. Ganda na pala rito yung gilid. Tapos na pala ito dito. Tingnan nyo, parang nasa... Yan ang 51 billion. Sa mga parka. Yan, presko ang hangin. So ito ang panibagong update ko ngayon dito sa may Riverside, sa may bandang Bukana. Pediretso natin. Ayan. Klarong-klaro. Ang ganda. Grabe, no? Ang ganda pagkagawa. Nandyan yan ang 51 billion na project, flood control project ni Digong, ni Duterte, ni Pulong. Sa kabilang Pampang, ganon din. Nadugtong yung dike sa gilid. Nandyan pa. Yan po ay Davao River. Mga basura. Sabi pa nung isang nag-comment sa atin na ano ba daw binablog ko, yung mga basura at saka dagat. Wala naman daw bil. Ayan ang bil. Wow, ito. Kita nyo? Hindi tatawid ang ilog sa bahay sa kabilang ilog, kabila ng ilog, sa kabila ng Pampang. Dito pala. Kasi matibay ang kanila flood control projects. Ayan ang mga bahay hindi nababaha. Ano pala dito? So, ang ganda no? Puntahan natin doon sa may dulo talaga. Ayan. Puntahan natin. Wow. Wow na wow. Nakapintura na. Diretso natin. Maintenance ba? Walis lang ang problema dyan. So, dito may gate na pala dito. Yan. Diretso natin. Yung dulo ng tong yan, sa bunganga niya. pinapaganda. Bukana ng ilog. Yan, naka-drone. Yan, naka-drone ang flood control project sa Davao City. Bakit hindi nasira? Kasi ginawa ng maayos. Kahit na sabihin natin may korupsyon yan, at least ginawa ng maayos. Hindi siya guni-guni. Managyan, rin na kita. Sige, yan na lang po. Hanggang dyan lang. Ito rin po yung komparasyon sa ginawa ninyong korupsyon
at saka sa Davao na inaakusan ninyo 51 billion pero tapos. Okay? Hanggang dyan lang po tayo, Pepito. Yan, meron pupuntahan ang bilyon. Tapos si Jamie Boy Bahe, isa lang yung pinakita, iba-ibang, marami pong anggulo, marami pang iba, nakita ko na lahat at mas marami maganda sila. Mga walang hiyang troll yan, katoto, na sumasahod galing sa nakaw at kinakain. Yung mga troll ni BBM. O, Squeezy, troll ka ba ni BBM? Hindi na yung matapos investigasyon. Ben Reclamador, bigyan mo ko ng 51 billion, gagawa rin ako ng ganon, 100 kilometer na ganyan. Okay? So what is important is Rafael Arsiaga, 51 billion flood control project po sa Davao ay more than 700 projects. 700 plan project doon. So Squeezy, yan, nakita mo na Squeezy ha? Si Torne, kinakasama na si Marcos sa pagbabayad ng mga walang hiya, yung mga troll gamit. Actually, yung pinakamaraming troll ni Romualdez ang galit na galit. Sabi ni Mating Disimban, Engineer Mating, classmate, kumusta? Tingnan naman ni Abante ito. Pakita natin kay Abante. Hanggang dyan lang tayo at maraming salamat po sa inyo lahat.